Good morning, everyone. May aga sa inyo tanan. Let us make the meet and greet official. I would like to request everyone to please stand. First and foremost, I would like to greet everyone a very happy anniversary. Let us make the meet and greet official by reaching out to as many brothers and sisters in Christ. And as we do this, and shake hands, as we do this, let us sing our welcome song, I Love You with the Love of the Lord. Sige, let's sing this. Ready? Sing. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Again. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. There's a welcome, a welcome. There's a Christian welcome. Here, hallelujah. There's a welcome, a welcome. There's a Christian welcome. Here again. There's a welcome, a welcome. There's a Christian. Here, hallelujah. There's a welcome, a welcome. There's a Christian welcome here. Okay. I'll give you a minute to wrap up your meet and greet. Okay. Samtang aman kita sa pagpadayon sa atong pagsimba, we will have a short opportunity for us to make our individual silent prayer. Let us pray that God will allow us to prepare our hearts and minds today for this morning service. Sige ba yung kita silent prayer? Diyos naman nga amay nga langit noon, nagapasalamat kami sa imo sining aga. Kay ikaw Ginoo nagdala sa amon sa sining tuog para makatipon kami ug makasimba sa imong ngalan. Ginoo, salamat sa sining aga kay nagayunan kami hindi lamang nga magsimba sa imo sining aga. Mabayaan namon ang tanan namon Ginoo nga mga pursuit sa kabuhi, mga libog namon. Kaya ma-divert namon ang full attention sa imo bilang ang Diyos namon kaya ang manuluwas. Kundi Ginoo, at the same time makarimilis kami kaya makatungtong sa imong matutong na binigay sa sining iglesia. Thank you Ginoo sa 21 years of your faithfulness. Thank you Ginoo sa imong gugma sa tanan ng mga members na nagasimba sa sining iglesia. Ang ibang Ginoo hindi na maupo because of separate ministry. Ay ibang Ginoo, nagdala sila sa ilang mga tiil, sa ilang mga trabaho. Kaya mga tikon lang mga maka-join dito sila sa amon. Kaya tayo na may mga bakasyon sila. But we thank you, Lord. Kaya ang ilang mga kabuhi, sa kabuhi is a testament of your faithfulness. And we thank you for this opportunity kay sa panagaanan na kami sa pag-celebrate sa among church anniversary karon sa hapon. We want to give emphasis sa priority ng sa pagsimba sa imo. God, we enjoy this day that because nga makasimba lang kami sa imo at the same time, ma-meet naman ang among mga kauturan na posible dugay na naman wala nakita Ginoo. Doon din ang among kauturan Ginoo sa talagang pakadto diri sila sa pagsimba, bisag kung iban Ginoo na magabisita,
may Ginoo nga ang kumpanin mo, share mo sa amon, panatag mo sa amon, share mo namon sa tagsatak sa kamang katawan na magasunod sa mga iglesia, Ginoo. Hindi sila magwa, Ginoo, nga hindi sila mabatsyag sila nga hindi nila mabatsyagan, Ginoo, kumpanin mo. Gani Ginoo sa tingaga, itinuyang mo mga kagipusoon, kaginuha ang magsimbat ang Diyos, Ginoo, sa pag-mention kapag dayaw sa inyong ngalan. Mayo ako magsimba sa tingaga, ginabalik namon at talagang pagdayaw, kaya magpasalamat sa inyong ngalan. Please we pray in Jesus' name, Amen. Lingkod ka kapalihok. Basahon nato ng atong scripture reading, pero in few occasions, we will be having it sa Hiligaynon. Sige, basahon ka sa dungan, Jeremias 26, 1-24, basahon ka sa dungan. Jadi, begin, sa bago pa lang nag-hari si Joachim na anak ni Josiah sa Huda. Nagsiling ang Ginoo sa akon, magtindog ka sa usaran sa akong templo, kag manambal sa tanan ng katawan sa mga banwa sa Huda, na nagkadto diri sa akong templo sa pagsimba. Isugid sa ila ang tanan nga isugo ko sa imo, kag hindi ugit ini pagbuhinan. Basi pala mamati sila sa imo kag magbiya sa ila manakin nga pagginawid. Kung mo nila ina, hindi ko pagpadayonon ang kalalagan. Naginaplano ko ngayon sa ila tungod sa ila malain ng mga hinahimo. Sininga sila na amo ini ang akong ginasiling. Kung hindi ka mo magpati sa akon, kag magtuman sa akon kasabuan na ginahatag ko sa inyo, kag kung hindi ka mo magpati sa ginasiling sa akon mga alagad ng mga propeta, na pirmi ko pinapadala sa inyo, pero wala ninyo pinapamati. Naglagon ko ini nga templo, subo naginaglag ko ang Shilo. Kag ini nga syudad, pakamalauton sa tanan na nasyon sa bilog ng kalibutan. Ang mga pare, mga propeta, at mga tao, nakabati sining mga ginahambal ni Jeremias sa templo sa Ginoo. Pero pagkatapos hambal ni Jeremias sini, din palibutan siya sa mga pare, mga propeta, at mga tao. Kagimsilingan, dapat ka mamatay. Nga ang nagsiling ka sa ngalan sa Ginoo, na ining templo na ganon, pareho sa Shilo. Kag ining syudad, mamingaw, kag hindi na patistaran, gani inakop nila si Jeremias dito sa templo sa Ginoo. Sa mabatian ini sa mga opisyal sa Huda, nagaling sila sa palasyo at nagkatko sa templo. Nagpupo sila dito sa lagyan sa magpong pagkaan sa templo sa pagpupo. Ngayon, nagsiling ang mga pare at mga propeta sa mga opisyal at sa tanan ng mga tao dito. Ining na tao dapat nasintensyahan sa kamatayon, tungkol kinagambal siya kontra sa siling na syudad. Kamu mismo ang nakabati sa iya. Nagsiling si Jeremias sa tanan ng opisyal at sa tanan ng tao dito. Ginpadala ako sa Ginoo sa pagambal kontra sa siling na templo kag syudad pareho sa inyong batian. Gani ang bago na kamo sa inyong paginawi at pamatasan. Kag magtuman sa Ginoo ng inyong Diyos. Kay kung ibuon ninyo ina, hindi pagpadayonon sa Ginoo ang alaglagan ng iya, insilig kontra sa inyo. Kung pati sa akon, wala ako sa inyong mahimo. Himuan ninyo sa akon kung ano ang maayo, kagusto para sa inyo. Pero tandaan ninyo ini, kung patso ninyo ako, may salakot na mo, kag mabawo sini nga syudad. Tungod sa inyo pagpatay sa tao, wala sing sala, kaysa pagkamatuod, ipadala ko sa Ginoo sa paghambal sa itanan ng utang na inyong kapatid sa buong. Ngayon, nagsiling ang mga opisyal at ang mga tao sa mga pari at mga propeta. Ini na tao, hindi dapat sinditsyahan sa patayon, kaya nagambal siya sa atong sa ngalan sa Ginoo na atong Diyos. May pila ka manong dumala na nagtindog sa tumangan na nagsiling sa bilog na komunidad,
sa Hezekiah na hari sa Juda, si Micas na taga-Moreset, nagsugid sa misay sa Ginoo sa tanan ng katawan sa Juda. Siya, nagsiling ang Ginoo ng makagagahon na paglalagod ng Zion, ang syudad sa Jerusalem. Maging pareho ni sa tingarato ang uma, kag mangin tinumpukan sa mga nagkalagubak, kag mangin kagulangan ang bukid na ginatinugan sa mga templo. Iparay pala siya sa Hezekiah o kung isang sipo sa Juda, wala sa baylo nagtatagod si Hezekiah sa Ginoo, kay natagod sa iya. Gani wala pagpalayo na sa Ginoo ang kalaglagan na iya nagsiling kontra sa ila. Karon kung patyon ninyo si Jeremias, kamo mismo ang magdadala sa grabe na silot sa inyo pagalingon. Sakto matiyon ay isang katao na nagsugit sa mensahe sa Ginoo. Ang iya anak si Uriah, na anak ni Shemaiah, na taga-Kiriath Jearim. Naghambal man siya kontra sa sining na syudad kag nasyon. Pareho sa siling ni Jeremias. Sa mamatian ni Haring Jehoiakim kag sa kananiya ng mga opisyal, kag mga pangulo, siling ni Uriah, gintiwaan nila ang patyon siya. Pero napalitaan ni Uriah, gani nagpalagyo siya sa Ehipto tungod sa kahadlok. Pero gusto ni Haring Jehoiakim si Elnatan nga anak ni Amor, kataliban ng mga tao sa pagkanto sa Ehipto. Ikuha nila si Uriah. Doon nagdala kay Haring Jehoiakim. Nagipatay siya ni Haring Jehoiakim. Pati sa espada, nagpahaboy ang iyang bangkay sa pagpubliko ng lulugnan. Pero si Jeremias, hindi ni Ahikam, nga anak ni Shaphan, gamit wala siya itugyan sa mga tao para patyon. Kabay ginugang pakamayo sa iyang pulong, kung isa magudlay, magambal sa kamaturan, kaya ang bali natin, hindi ko no, honesty is such a lonely word. No, ang muling sa kaso ni Jeremias, kung magambal ka sa kamaturan, damo ka sa kontra, pero kung ang Ginoo nagsuko sa imong magambal sina, dapat kong hambal. Kagambal ni Jeremiah, himuan ninyo kung ano ang maayo sa inyong pamatyagan, kung dumduman ninyo na ang Ginoo ang nagsulong sa akon. Sa itong pagsugod, kataon-tang isa ka ambahanon, nanungod sa iglesia, kaya hindi pwede na magbutang sa ibang na pundasyon, magluwas sa ibang sa na among si Kristo. Nauna ko nito, 3:11. Ready? Sing. Sasalang sa iglesia, si Jesus pinamang, siya bagong Ginoo, sa tubig ang ulo.
Wala gali rason nga ang iglesia hindi mag-unite. Kaya ang Ginoo lagi kag si Jesus Christ ang only foundation sa iglesia. Sa ako na sandungan ang atong pagtuluhan. Ready, begin. Bilang mga sumunod ni Kristo Jesus, kita nagatipon sa pagsimba at pagtuat sa atong ginatuan. Kita nagatuo ang Biblia sa iyong na pagsulat. Ginawa sa Diyos ang kapilugan sini at sa kapulong. Ini ang sunundan sa atong pagtuo at ginawi. Kita nagatuo sa isa ka Diyos ang manulugan sa langit kaduta. Isa-isa ang Diyos, ini may tatlo ka persona. Ang Diyos na Amay, Diyos na Anak, at ang Diyos na Espiritu Santo. Kita nagatuo nga si Ginoong Jesucristo, anak sa Diyos, na bata agi sa Espiritu Santo, kag natawo sa isa ka ulay. Nagkabuhi siya sa putli, napatay kag nabanaw, nagkayat sa iya lawas sa langit, kag magakariniwan sa pagsabli sa iya mga tumuluo, kag magatukod sa iya ginarian. Kita nagatuo nga ang balaan ng Espiritu Diyos, pareho sa Diyos na Amay, kag Diyos na Anak, kag parehas ang ila kinaiya. Kita nagatuo nga ang tao gitugas ng Diyos, kag wala nagaling sa iban na klase sa kapuri. Tungod siya nga nagpakasala kag nahulinar. Karon ang tao makasasala sa kinaiya at sa paninawi. Kita nagatuo nga ang kaluwasan sa mga makasasala alin sa Diyos, pangudlan sa bugay. Kag natabo, pangud lamang sa pagpatunga sa anak sa Diyos, hindi pangud sa maayong buhat o konbiniyon. Kita nagatuo sa lugar na iglesia, kag pagkabilugan na iglesia, nga amo ang lawas ni Kristo. Kita nagatuo na ang pagtugnaw, amo ang kaisa na pagsalong sa tumulo o sa tubig, sa ngalan sa Amay, Anak, at Espiritu Santo, bilang isa kay Kristo sa iyang kamatayon, lubong at pagkapanaw. Hindi ini para sa kaluwasan sa tao. Kita nagatuo nga ang balaan ng paniyapon sa pagdumdum sa kamatayon ni Kristo, tugtog sa iya pagbalik ni Juan. Kita nagatuo sa lawas nun ng pagkapanaw sa mga matarong at mga di matarong. Ang mga nagtuo kay Kristo, mga kabuhi sa walay katapusan sa presensya sa Diyos. Ang mga wala magtuo sa walay katapusan na silot. Kita nagtuo nga ang tatsa katumulo dapat makabuhi para sa Diyos kag napahain sa kalibutan. Sa huli sa balaan ni Espiritu, dapat malakat sa Kristohanon ng gugma at pagkabalaan. Kita nagtuo nga si Jesu Kristo nagsugod sa simbahan ng maglakat, kag maghimo ang itutunan sa bukos na kalibutan. Kita nagatuo nga ang pinakamaayo ng mahimo sa atong kaugalion, amo ang pagpalagda sa Diyos, dabaw sa tanan, kag ang pinakamaayo ng mahimo sa iban, amo ang mapakita sa iya kung paano palanggaon ng Diyos, dabaw sa tanan. Kabay pa nga atong medyo pamalanungan, atong nga confession of belief, kaya mo yan sa liga, sa kagsumali sa atong ginatuman. Samtang ina-celebrate nato ng atong anniversary sa nga aga, i-express nato rin by singing one of the more known hymns, no? Great is thy faithfulness. Matutong gid ang Ginoo, ginapakita niya ang iyang kaluoy kada adlaw. Proverbs, Panalambiton 3:23.
Matutuod di personal ang pagkatutong sa Ginoo sa akin. So siningat yun, may kagiunan di ka makamati sa isang ambanon kataton sa aton sa MCC Choir. Be strong in the Lord and be of good courage, for defender is He who is always the same. Mount up with wings as the eagles ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Mayang aga sa tanan. Welcome to a very special Sunday morning sa aton sa sining Tion as we celebrate our 21st church anniversary. No, pasalamat sa Ginoo sa iya katutong sa Masaba Christian Church for 21 years. Kag antes ko magpadayon, medyo sining aga, siguro we're still expecting a number of people to come in. So, kung pwede na ma-occupy ang mga front seats, mas maayo din. No?
So for those of you nga pwede makasaylo, if we can transfer to seats in front, no, para ang mga manung-abot can sit comfortably. Ayan. Amo man na ang ginambal sa amon sa first service sa Masaba Christian Church sa November 23, 2003. It all started, of course, a year before that when Nung Errol started a Bible study with doctors, and then a year after, November 23, that was actually yesterday, nahimo ang una-unang service dito sa Student Center sa Campus Bible Fellowship. Mga boarders kami to that time, no? Mayo may mga boarders na nasun. So medyo damo-damo ang attendance, no? Kada Domingo sa gabi, may mga tion nga ang mga boarders kapalagyo. No? Kaya noon nga masimba na maliwat. Pero kapasalamat na sa Ginoo, no? Sa iya katutong, I was sitting there, kaya makita ko, I can imagine what it was 21 years ago, and indeed, it was because of the Lord's faithfulness that Masaba Christian Church continues. Kag ang kanta nga kanta, bago lang, be strong in the Lord, I hope will be our theme. It's not on our own, but it's by the grace of God that we continue, and by His grace, hopefully we will be faithful until He comes. And this morning, sa atin yung message, I just would like to lead you to one of our theme verses that is in church, which is found in 1 Peter chapter 2, verse 5. And it reads, "You also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." No? Sa pagpunta sa pulo sa Ginoo, mga muyot, ha? Binoon, Diyos naman nga lang ito, palapit kami sa imo, dayaw, at nagpapasalamat kung sino, at kung ano ang nahimo mo sa aming tubuhin. Palapit kami Ginoo sa imo, kilala na ikaw Ginoo, amon nga manunguga. Ikaw Ginoo, ang Diyos na nagtugas ang tanan-tanan. Kaya sa biyak Ginoo sa amon nga pagka-rebelde bilang tao, ikaw Ginoo, nagbalikid sa amon, nagpadala sa imong bugtong nga anak, si Kristo Jesus. Kaya nagtawag Ginoo sa amon sa kaluwasan. Salamat Ginoo sa imong invitation nga ang sino man tuo kay Kristo nga iya manluluwas, may kabuhi nga wala sa katapusan. Kaya hindi lang Ginoo kabuhi, kundi ang relasyon Ginoo nga nabuka kung sa amon nga rebellion, mapasaguli Ginoo ko kay Kristo Jesus. Kaya pasalamat kami Amay na sa pagbato namin sa imong kaluwasan, gikilala mo kami nga imong mga kaanakan. Kapasalamat yung Ginoo nga nanging matutong ka sa amon individually, and also Father, as a church, we have seen how faithful you are to Masaba Christian Church for 21 years. Thank you Lord for sustaining grace. Thank you for the ups and downs which through this Father nakita namon kung ano ka klase ng Diyos na nag-sustain. Kaya sa pagbalikid Ginoo namon, ang isa lang din namon yung mahambal nga ikaw Ginoo isa ka maayo, matutong Ginoo nga Diyos na wala nagkulang sa imong bugay, wala Ginoo tion na nagbuka ka sa imong Ginoo nga mga promesa. Kapasalamat kami Amay nga sa siningan tion, makatindog kami nga wala sing kadlok tungod sa kay Kristo Jesus nga nagbayad sa amon yung mga sala. Kaya kapasalamat kami Ginoo sa siningan tion, makapalapit kami sa imo as a church with a heart celebrating your goodness and faithfulness. And this morning, Father, as we have this special Sunday and even sa sining hapon sa pag-celebrate kinunamon sa amon yung anniversary, kapamuyo kami Amay nga kapay-pagit nga ikaw Ginoo cause ang amon yung mga tigipusoon Amay masintro sa imo. Kaya makita Ginoo hindi ang kung sino kami, kundi Amay kung sino ka, kung ano Ginoo imo nahimo sa tagsa-tagsa Ginoo sa amon. Pamuyo kami nga ini Ginoo magpatubo pagit sa amon nga
higugma sa imo, amon yung pagsalig sa imo, amon Ginoo pagpadayon sa pag-alagad sa imo. Pag sa sini Ginoo tiyon sa amon yung pagtuon sa imong pulong, ipangamuyo kami amay, ikaw magbukas sa amon yung mga mata, sa amon yung mga pangunauna, nga makita Ginoo namon ang mga bagay nga gusto nimo itulo sa amon na lang sa bahay sa imong mga kasulatan. Kaya kami, nakabay pa rin mo ikaw magula sa mga pagpakamaayon sa sininga aga, kaya ikaw mo ang madayaw kang mahimaya sa among tunga. Nanatugyan namin ay kagnasalig sa imo, sa hala ni Kristo Jesus. Amen. Gapadayon ta sa atong pagtuon sa 1 Timothy where we talk about the church, and primarily offshoot sini sa akong series is a short series about the church as a people of God. Kung madumduman yung few Sundays ago, nag-focus ato ni attention sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Kaya tunan ta nga ang identity sa church is that we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, and our mission that we may proclaim the praises of Him who called us out of darkness into His marvelous light. Okay, sa nagligad na Sunday, mga Domingo, as we focus on our study on the church, the word church comes from a Greek word ecclesia, and in the New Testament, it's found 114 times. Ang meaning sini is a called out assembly or congregation. No? So, technically speaking, ang word na church is a regular secular term sa New Testament nga kung sa ato pa pagtililipon. So, gatipon sa istoryahanay, gatipon sa lupon sa barangay, gatipon sa balay, no? Called out assembly. No? Pero as the New Testament evolved, ang iningat term nangatagan sa sacred nga connotation. Kaya kung magtuon ta further, it represents the body of Christ worldwide as a universal church. It's also an expression of a gathering of congregation which refers to the local church, and also pagtililipon hindi lang sa local congregation kundi sa kada lain-lain yung mga congregations, and then later on signifies a group of people assembled for worship. And as the New Testament evolves through the letters, makita tang ang word na church has a connotation of a people of God pulled out from sin and into light, into a mission to worship the Lord. No? Kaya dira sa nagligat, ipamangkota who we are, what's our identity, and going back to 1 Peter chapter 2 verse 9, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own special people or God's possession with a primary purpose of becoming God's witnesses. No? And this description or this comparison, if we go back a little further sa chapter 2, nakita ta na si Peter naggamit sa isa ka metaphor or isa ka comparison kung ano pa gid ang iglesia. Kag dira ta nagsugod sa atong nga text nga gibasa ta kagina, but I'd like to read a little further sa verse 4. Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by man, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Kaya si Peter nagamit sa term living stones as a metaphor or as a comparison sa mga tao nga ginsulatan niya, Christians, believers who at this time started to scatter in Asia Minor or in Turkey because of the persecution. So ang mga Christians tungkol sa gaamat-amat nga ganilit na persecution, nagwa sila, naglinakta sila, and si Peter nagsulat sa ila sa 1 Peter, kanagambal nga, kamong mga Christians, you're strangers in this world, and I want you to live a life that is fully separated to God. In the first place, hindi makamong tagakalibutan. Umalagi lang mo sa sinya kalibutan.
Kaya nagamit siya sa isa kang metaphor sa pagsugod niya, you are living stones. No? Kag ini, dirita nakuha ang term nga masaba. No? Although ang living stones nga gingamit, kaya ang New Testament is of course already written in Greek, living halin sa word nga zoe, kag stones halin sa word nga litos. No? So, hindi na saya masaba sa paggamit sa 1 Peter chapter 2 verse 5. But the Greek terms, equivalent siya sa Hebrew term nga masaba, which is literally standing stones or pillars. Kaya gapatigid ko nga si Peter nag-draw sa sininga metaphor from a very Middle East mindset. Okay, ang kultura, isang una, every time na may mga significant occasions sa kabuhi sa mga Hudiyo, they set up stones. And usually these stones are called stones of remembrance. No? Gapadumdum or mga bato nga ginapile up, kag ginagamit as stones of memorial or stones of remembrance. Just a little backtrack sa Genesis chapter 28 verse 18, si Jacob, kung malumduman ta si Jacob, nagato siya sa Bethel, nagtulog siya, ginhimo niya ulunan ang bato. Pagkatapos, nagdamgo sa ang mga anghel kasaka panaog sa hagdan, alin sa langit, pakadto sa tuta, kasaka panaog. Yung nakabugtaw sa pinagambal sa this is the place of God, this is the house of God. Ito tawagan niya Bethel. Kaya ang iya nga ulunan, na, and Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put up at his head, set it up as a pillar and poured oil on top of it. Ang word na pillar sa original na Hebrew is masaba. Another instance also, si Moses, nabatunan niya na ang Ten Commandments. Moses wrote all the words of the Lord, and he arose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Again, ang word na pillar is the word masaba. No? Kung damo na gani, masabot. No? So, mayroon kita si Buano, no? Hindi tanin namin pamatian. Sa si Buano, okay lang si Ilonggo, hindi. No? That's the plural term. No? Singular term, masaba. And although, makita tayo, hindi lang niki ang Jew ang nag-gamit sini, okay, this is a Middle Eastern culture wherein setting up pillars becomes a practice in religion. Ang muna gani nga sa Deuteronomy, nag-command pa ng Ginoo through Moses, and you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and burn their wooden images with fire. You shall cut down the carved images of their gods and destroy their names from their places. Again, the word there, pillar, stands for masaba. So, it's a secular term na ginagamit both by believers of God in the Old Testament times and also unbelievers as they set up their own images or idols. Kaya kung ang implication, gali pwede, yung bilang stone of remembrance, I can be a blessing or I can be a stumbling block. So pwede, gali nga bilang sa Kakristohanon, kung witness man dito sa Ginoo, kag standing stones of witness. The Bible says that I will show God's faithfulness and blessing in my life. Kaya hindi, kaya gali maging stumbling block. Doon kalain man, no? Dako na sa witness sa Ginoo, pero nasandat ko na sa iya. Doon kalain man pamatian. No? And one of the significant event na ginpaklaro ni ang role sa sining stones is found in Joshua when the people of Israel crossed the Jordan River. Kung madumduman ka to, the Ark of the Covenant stood on one bank, kag pagkatindog niya, ang grabing overflow sa Jordan River na stop, kag ang mga Israelites were able to pass on dry ground. And it was like
a reliving of their Egypt experience na natunga ang Red Sea. This time it was the Jordan River. Sa Joshua chapter 4, ginkamanda na sa Ginoo si Joshua, and it came to pass when all the people had completely crossed over the Jordan, that the Lord spoke to Joshua saying, "Take for yourself 12 men from the people, 1 man from every tribe, and command them, saying, Take for yourself strong stones from here, out of the midst of the Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight." Then Joshua called the 12 men whom he appointed from the children of Israel, 1 from every tribe. And Joshua said to them, "Cross over the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and each of you take up a stone on his shoulder according to the number of the tribes of the children of Israel, that this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, What do these stones mean?" Nagkaman ang Ginoo, napakamudusi ka ba to? Sa diin nagtindog ang Ark of the Covenant. Kaya nasa mga bato, natindugan sa Ark of the Covenant. Kapag natindog sa Ark of the Covenant, ang Jordan River nauntat ang diya pag-overflow. Nagkatulang sa isa kasay na nag-remain and people were able to pass on dry ground. Kaya ang purpose, kung mamangkot ang inyong mga kabataan sa pile up sa sininga stones, so verse 7, "Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever." Because verse 8, "And the children of Israel did so, just as Joshua commanded, and took up 12 stones from the midst of the Jordan, as the Lord has spoken to Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them to the place where they lodged, and laid them down there." Because verse 9, "And Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests who bore the Ark of the Covenant stood, and they are there to this day." And point Canada, as to the writing of the book of Joshua, the people of Israel can see those piles of stones. Kaya namin, sa significance, nga gingamit ni Peter to describe what the church is. Gingamit ni Peter sa iyang nasulat sa mga Christians who were probably suffering and struggling, reminding them that, you know what? You Christians are living stones. As a church, you are a pillar, a stone of remembrance, a witness of the power of God in your life. Kaya kung mamangkota sa siningaga, given this metaphor, given this verse, ano ang mga prinsipyo, mga kwata as we continue to describe ourselves. I just would like to share to you 3 things this morning that every time kabaybagin nga kung mapatian ta ang word nga masaba, kabaybagin nga magsulod ni permi sa aton nga ulo. Number 1, we are living. Ang word na da, ang living, alin sa word nga zoe, no? Kaya kahulugan that we are alive in Christ. No? Buhi ta sa Ginoo. Magkanto kada kuno sa original nga Greek sa word nga living, it comes from a present progressive Greek term. Nga subong katabo kag nagapadayon. Kaya ang implications, we will never be dead. Kaya may reminder sa ato, no? Kung Christian ka pala, nga makapadayon ka sa pagkabuhi sa mga Christian life, kay buhi ka. Kaya ang promise ng Ginoo, ang ininga life, i-sustain until He comes and until the whole of eternity. And you will realize that this will keep us going even sa aton yung mga failure, sa aton yung kabuhi, even sa aton yung mga
time sa ato gabuhi where we feel nga halado kaluya sa ako nga Christian life, halado ko matsago daw, hindi ko madayo ang Ginoo sa akong gabuhi. The fact that you are saved by God, nagbutang ka sa imong pagtuo kay Kristo Jesus sa imong manluluwas, ang kahulugan sina nabuhi ka kagasasan mo, hindi ka na mapatay. And this is an encouragement to us every morning when I wake up, enabling me to live the Christian life knowing that I am alive in Christ. Kanami nga passage sa Ephesians, nga natunan ta naman before when we got the series sa Ephesians. But I just would like to again remind ourselves, and you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as others. Anong implication nga buhi ka? Wala lang nga kahulugan yung may kabuhi kung wala sa katapusan. But the life which I lived before, I can live a renewed life every day. Kilinuwas na sa mo. Kaganamit sa remaining verse, but God who is rich in mercy because of His great love which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved through faith, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Jesus Christ. Kag ang term na gani, raise us up together and made us sit together in the heavenly places. Present tense na siya kuno nga kahulugan, subong pa lang. Subong pa lang, upod ka na actually with Jesus Christ sitting. Hindi na kay sa palaabuton, no? Naganapin sila ng imagination, no? This will enable us to live a life that is holy, a life that is renewed every day, ngunit kay buhi ka sa kay Kristo Jesus. Kaya namin kaya hindi nga kabuhi, igsugpunan na ni Paul sa pagambalya, and in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Jesus Christ. No? Ang kanta pala nga amazing grace na naghahambal, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Ang kahulugan siya na kung sa langit ka na, kung eternity man ito ang langit, eternity man ito, makamahag happy mo, lumidugay ito sa atin. Mag-board ko ayan sa langit. Ang ini nga first gambal, in the ages to come, God will show His exceeding riches. That every day, kada tabog tao, ba't mo makatulog pa to? Pero kung gusto mo matulog, pwede ka lang matulog. Kada mo bugta, makabagagit permis ang word, and every moment, your grace still amazes me, Lord. Amo ni ang kabuhi sa Kristo Jesus. Nga hindi kagali ma-bored to a point na kung mag-stay ko to 10,000 years sa langit, imagine nun mo na ang experience mo to, no? 10,000 years, ang hambal sa him, doon kasugod lang ko yapon in terms of my experience, because the grace of God is exceeding that I cannot exhaust it. It will take me forever to experience the life that I have in Christ. Kaya namin imagine on sila, and I hope this will be our motivation as we live the Christian life. Kasi may mga times nga sa atong kabuhi, kakadasmata, kapadamot na failure, and this puts us in a position na daw, wala man na progress ako ng Christian life man. Kabay-bagit na this truth will remind us, buhi ka sa kay Kristo, and you can live a renewed life every day. Isa pagit ka truth that we can get from this passage is, aside from we are living stones, may term na agad gamit si Peter, being built up as a spiritual house. No? Ang term na kung being built up comes from a technical term na
may foundation na nga daan, kaya nag-sige build up sa sinaka foundation. Sige build up sa sinaka foundation. The present tense indicates nga ina sa isa process. Kaya namin ang panungdong mo sinaka bilang iglesia, bilang Kristohanon, individually and corporately, we are all under construction. Sakto man, kasi build up. And our foundation is, of course, from that context, it's the Lord Jesus Christ as the cornerstone. So being built up as a spiritual house. Ang picture ko, no, nga kada may maluwas, ginadugang sa sinang spiritual house. No? Ang term nila sa spiritual house is the Greek term we call oikos, or the house of God. No? Nadahalin ang term. No, oikos na gina-build up ka sa sinang balay sa Ginoo. Kaya makita ta also nga ang spiritual house is primarily not just a house na ordinaryo, but it refers to the house of God, the spiritual house. So kung padalman ta ang ining implication, it will lead us to the next principle. We are the dwelling place of God. Tunantang ang picture sa temple is where God dwells with His people. The church in the New Testament gives us a picture that we are the spiritual house, the dwelling place of God. So kung panunduman ta na, kung gatipon ka din, ang promise ng Ginoo, ara ko na sa tunga nyo. Because primarily, Jesus Christ dwells within us. Kaya namin, nakita lang ang picture, may notion tabi sa Christian life ta nga daw, ako lang, it's me and God. Pero kung magtulok ta sini, ang gigamit na stones, which means, nagdamo kali ng mga witnesses, nga ang Christian life, ang church hindi pwede mag-survive with just one masaba. But rather, it should be living stones. Kaya ang picture sina that as we gather together, we are the dwelling place of God. Kagalang doon ka na, no? Kaya kung may ilinaway tagali, ano na lang ang itsura, nasa balay sa Ginoo, no? Nung sinunod, di na ako lang star. Tapos nung ginamo sa sulod, hindi ka namin. No? Si Paul, naggamit man sa sininga picture. No? Kanami, plus ang unity sa scripture. Kasi Paul naggamit man, now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. So verse 28, having built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being joined together grows into a holy temple in the Lord. Kaya ang term na da sa the whole building being joined together grows into a holy temple of the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in spirit. Gabalik man sa metaphor sa mga bato na ginapurma kaya natipon to become the house of God. Kaya sa una, sa construction, wala pa yasang daw mga halublaks nga tanan niya, rectangular. Magtulog ka sa mga temple sa una, they're actually crazy cut stones. Kaya yung crazy cut stones, ginatabit-tabit to form a structure. Kaya kung tulukon mo na ang metaphor, kaya namin ginablang ang picture sa isa ka building ang gingamit man ni Apostle Paul, in whom the whole building is being joined together. Ang word na ako naman joined together does not mean a uniform din sila tanan, kaya may mga batong magagmay, may mga batong maglagko, may mga batong hindi ako nakahining, may mga batong manyahining, pero
as they are put in the body of Christ, they are joined together and they form one holy temple where God dwells. Kaya nung picture sini, kailangan kayo magtulog na sa simbahan, makita ka diverse man dito ikanan. May mga tao, mga grabe kagahod. May mga tao man yan, grabe man kahipos. Kaya ano na lang, may kung gahod na lang tanan, kahipos na lang tanan. Namin man ang gahod, magpamatian ng hipos na kapamati. May mga tao nga, labi kaprigurada. May mga tao man nga, okay lang, pero hindi makita na, no? Yan, simbahan is like a pulling in of all these stones together to a point that it will form a structure where God dwells. Gapa, nung lang kami gani, may isa ka young people nga nagamba sa ako. Nakipot na mo nagamba sa kanantsalan kuno sa ako. Sakto ba ko lang pala ko nga, puno sa jahanid ko? Oo, sadya. Diba, matsagot ko, ang mga ginagawa reaction mo. Di, nag-abaman sa ako, may nag-abaman sa ako, si Ronya, tuloy na, oo, lain na, hindi mo nung ero, lain, kaya ginsan sa kanong ero. Kaya sakto man, no, kay sinong ero, kung patitugon mo din sa tuwa, sinong ero, no, makita mo, hindi siya ng tsalan, no. Tapos, makita mo, tuwag man, no, you will realize that we're all different personalities here in church. Pero one that unites us is the grace of God. Enabling us na biskan lain-lain ta nga mga bato, pwede tagali tipunon, and we can become God's dwelling place. Kaya kung pumansag mo, wala ka di lugar sa church, kaya amo ka na. What ang inyong passage will help you realize that you are important in the body of Christ. And you play a significant role. Kaya nung lugar sila, once you don't play that role in the church, something will happen. Something will be missing in the body of Christ. Kaya mo na gusto na mo na i-emphasize that is a church na how big or how small your contributions are. Kung ano man nada ang mahimo mo sa simbahan, pamatsag mo, do kagamay lang man sa mahimo mo, kumpara mo sa iban, we are stones built up together as one body. Kaya hindi ko na himo. May isa na ka bato na will be out of place. And the building of God will not be a good dwelling place. Kaya isang ka-reminder sa aton that we must be united in Christ. Kaya tulad niya sa aton na pag-unite ka namin sa pag-end sa sininga passage, we are the dwelling place of God in the Spirit. Kaya isang ka namin na reminder sa aton nga kung linaway taligali ang maapektuhan. Actually, hindi lang kita una-una, pero it's the testimony of God knowing that this is where God dwells in this world. Kaya ang katapusan yung makita tada ang principle as we hear the word masaba is we are to live for God. Nagamit na ang Ginoo sa pila ka mga comparisons or descriptions. We are a holy priesthood. Halik sa term holy, which is meant to be set apart for what? Set apart to offer spiritual sacrifices acceptable unto God, and this would refer to living a holy life, primarily living a life that is surrendered to God, and all of this is through the mediatorial work of Jesus Christ. Tanan na mahimo ta diri sa simbahan is not our own, but actually because of the empowerment, because of what Jesus Christ did on the cross.
Kaya nga, among tanay, nga, nagabal ni Paul, we are a holy priesthood primarily. Kung linuwas ka sa Ginoo, may direct ka na access sa Ginoo, kag hindi na ikaw ang kapanagiya sa imong kapuwi. Iklaro ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So verse 20, so Romans chapter 1, verse 12, 1 and 2, makita ito pala kung paano naging klaro ni Apostle Paul kay tungkol ng pinakaga sa Ginoo, nakaangkon ta sa pugay kagaluoy sa Ginoo. As Paul ends the book of Romans, gamal siya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Again, yung liwa, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And the spiritual sacrifice that we're offering is not a dead sacrifice in the Old Testament, but a living sacrifice. Kaya paano ni Himoon, nagambal siya sa verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. Kaya nga, among ginikinanlan, mabalik na to sa 1 Peter 2:9, our purpose, that we may proclaim the praises of Him who called us out of darkness into His marvelous light. Both in our lips and in our life. Kabay-bagay that we will become witnesses who will show that I am a person who once was in darkness, but I am in the light, and as I am now in the light, I will be a people who will show God's light to others. Kung may isa pa din ka klaro na pagpakita kung ano ang witness ng Ginoo, there is a church na tindog kita sa atin yung core value magugma. Kung may pinapakaklaro nga paagi nga makita kita nga witness sa Ginoo, kita nagakabuhi sa dunya. Di klaro manigan ni Jesus sa iya katapusan ng mga sugo sa mga disciples when He was about to die, sa verse 34 and 35. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Kaya namin ang kudasang phrase na ginambal ni Jesus Christ, by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Kaya kabay-tagin, na kung may isa siguro na pagka batik bala sa masaba sa workplace mo o sa eskulahan, kaya may nagpamangkot sa imo, di ka kasimba asa masaba ko, isa ka would like kang mag-explain, no? Yang hindi inasa, ano na masaba, no? O dugay-dugay, dapat i-explain naman din na, no? Basta mga masaya, ano naman na yung religion na ang masaba man, no? No? Di pwede, matakabalik ka, ako ni sa memorial, stones of remembrance, isa sa una, no? Pero may isa ka siguro nga mag-describe sa aton later on, kung gaan tapugayos na Ginoo to exist in the next 21 years. Kaya niya kung may magpamangkot sa akin, hindi ka kasimpat. Sa masarap ka namin sa inyo, kaya palang gaanay. Kung may isa pa ka description sa simbahan, every time mamangkot sa mo, where is your church? Kapag niya ang mga tao sa duwa, ang kabalan, disciple, hindi ka mula ni Jesus. Kaya palang naanay. And that's what we will be praying for. Yan po guys, na Ginoo nga, yes Lord, as your witnesses, may we truly become
your standing stones of witness that will not just proclaim the praises through our lips, but through our life and through our love. Kaya para mas madumduman a little recap sa aton nga MCC Covenant na ginahambal naton every time Lord's Supper ta. A very good reminder as members of Masapa Christian Church. We strive to be like standing stones, living witnesses of the grace and truth of Jesus Christ, called to be the salt and light of this world, reflecting God's love and transforming power wherever we go. Pero again, mahambal tatuod nga His member ko sa Masaba, I'm a living witness of God's grace and truth. Nga ako tutuhin, di ba nila mo na salitagan na? Ang tayo sa isahon, kapag aling sa inyo, basta ilala pa. Pero nakapatong ko sa tayo sa inyo. Kaya na-experience ako ang iyang nagugma kapag bago sa akong kabubuhay. And I can stand as God's witness of His love. Kaya kapag pagit, nasa pag-celebrate sa aton yung church anniversary, maging reminder sa aton yung pag-istoryahan na itang Masapa. We are God's church. We are God's living witnesses. And I hope that we will be witnessing not just our lips that we share the gospel, but through our lives. And primarily through our love. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for this reminder. We pray, Father, that you will bless this in our hearts. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor. So sige nga tiyon, may harap kita opportunity mag-atag sa ating offering tayo sa Ginoo. Ginapangabay ko karon ang representative sa ating men mag-gawa sa offering kag with that, before that, we would like to ask Sister Malbar to pray for our tithes and offering. Let's pray. Heavenly Father and most gracious God, Father, we rejoice. We glorify you for today as we celebrate your goodness and faithfulness sa church for 21 years and beyond. Father, and thank you for reminding us that ari kami diri, nag-church kami, gatipon kami, because we are here to witness. Hindi lang walang mag-witness sa amon diri sa church, na kami-kami lang, but to spread your word and your gospel, your goodness and faithfulness sa amon palibot, sa amon family, sa amon workplace, kung saan mo kami pagdadaan. We are the standing stone, a testimony how good, how faithful you are. Nagkabay pa, makita sa amon kung sino ang Ginoo ang ginasimba mo. Even sa among paghatag, dear God, kabay pa na makita naman kalipay sa pagpasalamat kung anong ara sa amon, it's because of your grace, of your mercy. So may Father, as we give our tithes and offering, give us a cheerful heart, a heart na nag-acknowledge din na ikaw ang Ginoo namon, ikaw ang provider namin. Thank you that you are a God who never fails. It is your nature that you are faithful. Kaya hindi niya ma-deny, hindi mo ma-deny yung asawa to be faithful. So kalawin kami, Father, to be faithful sa name. Christ's name, Amen. Why God let me fail?
break-in para sa aton nga anniversary this afternoon. So welcome sa aton 21st anniversary sa Masama Christian Church. No? Papakatuloy mo. Sana lang mo siya. Nagatigulang naging kita. No? Pero kabahan ko sa unang ay looking at Jem, no? Looking at kanay Rodney, o mga kindergarten, ulit ko na si Jem. No? Eh, gusto kong nagkakabahan na. And many of you, sa kasugod ang church, no? Kaya bata si Willie, si Erin, talan mo bata mo kung nalagpuan na, no? Ikasal si unang na daw hindi pagitman, ikasal si Darlene at si Aragon. Nakatayan kami ito. Wala ko kabalo sa kuliti, isang disco superintendent sa church. Kadamo sa mga journey so far. Sa una kami ni Kasidya sila, ako na kayo. Si Manang Pauline, first time ko nakita na dito sa hospital. Kaya aksidente si Nilin sa ano. May si Colto, ano to, na hindi introduce kami. Okay, wala ko pala galing na siya ginagmaninay sa masabas na sa subo. Maganda mo looking all of you, many of you, first time ko nakita sa una, and it's been a long journey. And some of you, napagmuli sa masama, makibutan ako. Nalabo na kita rin pinasamahan. And that is something na gina-cherish na together there is a church. So some announcements naman ng mga online activities natin, mga activities, and sige dahil may permitting kita, and then atong project, no, pag-iwan natin, we need some more, no, para sa aton nga building. Pag-iwan natin man, ang possibility man na makakuha kayo kita properties of guys sa Ginoo, kundi man ina, siya na lang bahala. We need to reach out to more people. No? And then, sige, baptismal class natin. And then, next, salamat, no? Party na, makafocus sila sa Ginoo. It's not, some of us are using our phone for Bible, okay lang yun na. No, we just want, gusto lang din natin na ma-promote na din ang fellowship sa aton. No? So, tapos na ang 7:15 worship service. May araw kita karon workers appreciation 9:15 is sa Sunday school. Karon sa hapon, we will celebrate our church anniversary. I would encourage all of you to please come early. Kag wala kita kabalokon kung daw ano kita kabukod karon. So we just need all of you to cooperate na magabot karon if we can occupy the front seats na wala kita sa ano na gani. Wala kita sa wala sa mga may mga bangko kayo kita to, no? Salamat. So, ipang plaster na natin hanggang karon, and that is why we need cooperation sa ganun, no? So, may musical kita, December 22, kita dito kayo naman kanta, no? Ito mag-intra ka ito, ang buka dito ka namin ito kanta, no? So please practice every Saturday and Sunday. Next. May kasi conference on December 26 to 29, gina-arrange lang ni Brother Mark, no? Children's Ministry, 9 a.m. Nag-take man kami na magugang kita outreach, no, sa mga bata. So kung interesado ka mo, no, just talk to us kung sa inyong area, no, may basic maka-minister na kita. No? Wala kita sa Sunday school, so go for next week ng Sunday school kita. Another announcement man, please pray. May renowned medicine, no, para na sa mga doctors sa December 8 from 5:30 in the morning to 8 p.m. No? So one day conference na. So if you can pray, ang other mga medical doctors can join, ang tayo na makabanding, makapadagang sa tulong sa Ginoo. May mga 6 preachings during that time, and I hope that we'll encourage them to love God. May mga bisita kita. Nung kanadali ko lang tanan, no? So, thank you, Gid, for coming. Salamat sa inyong pagkalangga sa atong simbahan. And I hope you will continue to promote, no? You will continue to promote loving one another dito sa atong simbahan. So, nonchalant ka man or skandaloso,
Kani, ako lang na iyo. Magkakaanay lang. Ha? Kay, amo kinila ang handog na ito. Okay? So, there lang akong yung ay kalaroon. Continue to support one another para sa gina. Okay, thank you, Jim. Para sa ato na closing song, kung nalipay man ka mo sining aga, especially individually, kantaon nato ng ato na personal na pasalamat sa Ginoo. Kantaon nato ng kanta to God be the glory sa Diyos ang Himaya, 1 Chronicles 16:10. Dayawan ninyo ang iya pagkabalaan, pagkalipay mo ang mga nagalubo sa iya. Ready? Sing! Sa Diyos ang Himaya, sa kalimot niya, anak niyang butong iyang ipadala, kasama sa langit ubos kita, ibuksan ang langit na pagsulanta, gayamon si Jesus, pagkamatihan siya, gayamon si Jesus, pagkalimay kita, nagalit sa amay, tugod sa kanyang kabigayaon siya sa kaibon niya. Tingkat sa tubo ang kaluwasan, ang saad sa Diyos ay iwas na tanan, sa katugang mga kalaunod, na Jesus ang patawan, magkakatun, gayamon si Jesus, pagkakatihan siya, gayamon si Jesus, pagkalipay kita, pagkain sa may tugod sa anak, nagimayaon siya sa kaibon niya. Sing! Pagpunta ng iyang nalimo, kakako ang kalipay kagay Kristo, labing inakatun katingalahan, kung si Jesus ato nangangamagitan, gayamon si Jesus, pagpapalihan siya, gayamon si Jesus, pagkalipay kita, nagkari sa amay tungod sa anak, nagimayaon siya sa kaibon niya. Talayaw ng Ginoo, magkakakop kita sa papangamulog ang ni Pastor. Yes, Lord. Katuod ang gid kung may bida. Kung may nagkakabagay na gidayamon sa sulod sa may tiuno ka tuig sa Masaba Christian Church, ikaw lang din. Ikaw lang din, Ginoo. Wala na sang iba pa. Kung hindi Ginoo sa imo, kay balugid kami na ara kami gihapon na nagapadayon sa pagpakasala ara sa kasubo na kaputan sa kanapo nga kaaking sa kabuhi. Pero salamat kay Jesus, hindi palangga niya kami. Nagkamuna, Father, makalove kami because He first loved us. Nagkabay pa Ginoo nga ang reminders ang imong pulong na kami mga masaba, living stones and built sa foundation na si Jesus Christ, na magkakabuhi as living sacrifice before you. May kabalo pa kami, Father, nga kung amo lang hindi i-practice, amo lang hindi nga kabuhi. Puno sa kalipay ang amon na experience. So
So Father, kabay pa nga hindi kami magpa-hinto sa mga buti na ginahambal sa kalimutan. Rather, we will focus on Jesus as the author and finisher of our faith. So Father, paguli kami, even maging sa masunod namon nga mga lingkod, especially ang anniversary service karon sa hapon. Karon, agugma sa Diyos na Amay, amugay sa Diyos na Anak, nagapakingkambit sa balaan ng Espiritu maging sa aton. Karon, tugtog sa walay katugtuban, kabay.